face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin. Face to face, buhay ang ating. Hi! At salamat pagi sa mga kababayan natin sa Indonesia. Bonjour sa mga nasa Paris, France. At good morning sa lahat ng mga misis at kapatid natin dito sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Murang matrikula na, may pa-allowance pa. Alamin ang mga programa ng TESDA kasama si TESDA Secretary Kiko Benitez. Sa OFW to the World, kilalanin ang isang OFW vlogger sa Hong Kong na may hugot ng inspirasyon para sa kapwa Pinoy. At sa Ihain na yan, isang kitty chef magtuturo ng pinagmamalaki niyang bersyon ng munggo. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Feeling niya kaya niyang maging TESDA instructor dahil magaling talaga siya magturo ng latest activities sa kanilang barangay. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Ay, oo naman. Kaya-kaya ko talaga. Ate Coring, gusto ko nga mag-apply eh, di ba? Oh, ano naman yung sumabit sa ulo mo? Ay, ito. Sa kasampayan ka na Hindi. bingwit. Nakalawit nga ako doon sa garden mo sa labas. Ayo. O, edi, sinuot ko na lang din para hindi sayang. Bagay naman, girl. Yeah, o, Okay. diba? Ito na, guess mo, Besh. Guess mo, Besh. Ate Coring, di ba yung mga telepono ngayon, uso na yung mga facial recognition? Medyo kinakabahan ako dito sa starlet na to na magaling kumanta, natrentahin na. Iniisip ko, baka sa sobrang dami ng pinagawa niya sa mukha niya, hindi na siya makilala ng telepono niya. Oh. Kasi botox, fillers, ano tawag doon? Oh. Yung sa panga para Para yung lumiit. Jotox yun. Jotox, o hindi ba? At ngayon, nagpaplano pa siyang ng eyelids, magpalagay ng eyelids. Pero Oh. trentahin pa lang. Trentahin pa lang, ang dami ng gustong ipagawa at hindi lang yon. Pati nanay niya, nagpapagawa. Baka yun ang banding nila, di Ang ba? mahirap kung pati yung asawa niya. Ay nako, ang problema, nagkahiwalay na sila ng asawa niya. Ah, okay. And Kahiwalay iniisip ko na. nga, hindi naman kaya niya pinapagawa yung mga ganyan-ganyan sa mukha niya dahil nga kasi nung together pa sila nung asawa niya, nachichismis na gino-jombag siya nung asawa niya. Ah, yun. Baka kaya ngayon hiwalay na todo pagpapaganda si ate. O hindi. Okay, pero kung minsan yung pagpapaganda na sobra, ikinakapangit. Oo, totoo yan. Di ba? Hindi mo na makilala. Correct. Okay, i-reset ang past face. Tama. Hindi ba? Okay. Tahimik lang daw siya nung estudyante, pero nag-excel naman pagdating sa subject na TLE. Ano yun? TLE. Bakit kaya? Poging tambay ng barangay, Ryan Santiago! Good morning po! Ate Coring, isa po sa natutunan ko sa TLE or sa home economics ay syempre pag-aalaga at paglilinis sa bahay. Nagsisimula po ang cleanliness sa atin. Kaya mga kamisis, yung mga basura po natin sa tamang pwesto, sa tamang tapunan po kasi grabe na po ang baha. Hindi makaalis ng opisina yung pamilya ko. Ayun. Stranded ako. po. Sobrang baha talaga. Pero tignan natin, masipag at responsableng estudyante. Yan ang nakilala ni Pera Godmother na deserve daw mabiyayaan ng 5K for you. Kung sakali pong babaha. Ano po ang una niyong ililigtas? Sakaling babaha po, siyempre mga sarili muna namin ililigtas namin. Po, anak ko, bali 3 po yan. Ililigtas ng sarili niya ang 3 anak niya. Basta intindihin niyo na lang yun. Para sa ibang estudyante, oras na para umuwi pagkatapos ng klase. Pero para kay Jobert, doon pa lang nagsisimula ang isa pa niyang mabigat na responsibilidad. Hello, Jobber! Sino ba yung kasama mo? Ang tawag natin sa kanya is Tatay Bert po. Tatay Bert. Hello, Tay. Kamusta po kayo? Hello po. Jobert, chika mo nga sa akin. Ilang taon ka na nga? 15 years old po. So, anong ginagawa mo after ng school?
Nagtitinda po kami, naglalako po kami. Paano mo naman binabalanse ang iyong oras sa school tapos nagtitinda ka? Papasok po ako tuwing alas 6 ng umaga, tapos uuwi po ako 12 po. Nagpapahinga po ako. Mga alauna po, magtitinda na po kami to 4 o 5 kami matatapos po. Hindi nag-aaral ka na lang diretso. Ba't kailangan nagtitinda ka? Para makatulong po ako sa tatay ko, wala po kasi kaming baon sa school po. Kapag umuwi ka ng bahay, ano pa yung mga paraan na ginagawa mong pag-aalaga kay tatay? Sikasuhin ko po siya, kakain po kaming dalawa, tas ayun po, magpapahinga na po kami, tas ayun po, papasok na po ako sa school. Kinabukasan. Si Jobert, sa mga gawain bahay masipag din siya. Mabait siya bata. Nakaka-inspire. Sana lahat ng bata matutunan din ng mga gayahin siya. Sa murang edad, pinagsasabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang tatay. Tay, kailan po ba kayo nabulag? 2016 po. May sakit kondisyon kayo? akong glaucoma, katarata. Tay, ano bang ipinagmamalaki mo sa iyong anak? Mabait po siya, masipag po siya. Maalalahanin. Alam niyo bang nakakatuwa kayong dalawang makita dito sa simbahan dahil kahit na ang ating panahon ay medyo makulimlim, hindi pa rin talaga kayo titigil hanggat hindi kayo makakuha ng dilihensya. Alam niyang inyong Paragad Mother na deserving kayong mapakilala kay Ate Coring sa studio at nang marinig na ating mga kamisis ang kwento niyong mag-ama. Ready na po ba kayong sumama sa akin? Apo. Let's go! Paragad Mother, where are you? Ate Coring, ito na yung Paragad Mother. Kasama ko si Jobert at ang kanyang tatay na si Tatay Berto. Hindi siya nakakita, so ingat-ingat po tayo ha. Okay, Jobert, noong nawalan ng paningin yung tatay mo, paano nagbago yung buhay nyo? Nahirapan po kami. Ayun po, naghanap po kami ng kikitain namin para makakain po kami araw-araw. Anong ginawa ninyo para kumita kayo? Nagtinda po kami ng mga pastillas, empanada, pastillas, ayun po. Okay. Tumigil ka daw sa pag-aaral. Opo, kasi wala po nagbabantay kay Papa. Tatay, kayo po ba'y pinanganak na walang paningin? Hindi po. Oo. Paano kayo nabulag? Glaucoma po. Glaucoma. Ang trabaho po ninyo dati? Nagtatricycle lang po ako eh. Okay. So ngayon, nasa bahay po kayo? Opo. Oo. Yung misis? Naku, yun na nga, Ate Coring. 3 years old pa lang tong si Jobert, iniwan ng nanay. So, hindi niya nakita ang kanyang nanay ever. Ayun. Naku, ang sarap namang kurutin ng nanay mo. Kung sino man yun, ano? Kaya mo palang iwan ng anak mo, di makita. Oo. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5 kayo. Sana naman nagtatrabaho yung iba, tatay, no? Hindi nga po nakakatulong sa akin eh. Ay, hindi nakakatulong. O, bakit naman Kaya ganun? po kami dalawa naghahanap ng kabubuhay namin eh. Ganun. Ano ba ang pangarap mong maging? Maging pulis po. Pulis! Wow, So, bagay may tipo siyang pulis? Tingnan mo. Parang nga. Lalagyan mo lang siya ng sombrero, mukha na siyang pulis. Diba, Jobert? So, criminology. Paghusay mo ang pag-aaral mo, ha? Tapusin mo, Jobert, baka ikaw Opo. na ang ano. Oo. Tapos yung mga medyo kulang-kulang sa bahay, eto na ang pambili ninyo. 5K for you! Salamat po, Ate Coring. Salamat po, Ate Coring. Opo, at hindi lang yon. Baka pwede nga ito para sa mga gamot-gamot ni tatay. Dahil ayan na, yung pang-grocery. Eto po, Ate Coring, pwede po nilang gawing paninda. Pero mahirap yan dalhin ng ganyan lang. Kaya meron tayong extra pamiga. May bonus biyaya tayo na trolley! Nagagamit sa paglalako. Magagamit nyo yan sa paglalako. Maraming salamat po sa Diyos at kay Ate Coring. Naku, thank you po, tatay. Thank you, Jobert. Alagaan mo tatay mo para swertihin ka, ha? Okay, so magtutuloy-tuloy lang siya ng pag-aaral. O saan ka na naman ang pupulot? Ate Coring, nakakita ako ng isang vendor ng tubig kasi nauuhaw ako sa Muntinlupa. Pagkita ko din is parang ang tagal na niyang nagbebenta, wala pang nabili. Ay, So ganun? ako na bumili para may kitain at dadaling ko yan sa'yo bukas para matulungan mo. Nako, abono na naman tayo. Yun Okay nga. lang, pinagpala naman, kailangan tumulong. Thank you po. Ayan, yung mga gaya ni Jobert, alam mong may mga mararating yan, lalo na kung paghahanda at skills ang aaralin. Kaya sa TESDA, marami rin pong skills ang pwedeng matutunan at makakatulong po sa hanap buhay. Kayo mga kamisis, ano ang gusto ninyong matutunan mula sa TESDA? Ang sabi!
po ako ng opportunity na makapasok sa TESDA, ang gusto ko pong kukunin is baking po kasi gusto ko pa pong matuto or mag-wide yung knowledge ko about sa baking and gusto ko pa pong mas mag-improve po. Gusto ko pong kunin na course sa TESDA ay Food and Beverage Services kasi po katulad ko po, gusto ko po yung magkaroon ng negosyo like catering services po at saka more opportunity abroad. Yung mga nakakakuha po ng food and beverage services, pwede po silang sumampa ng barko. Anything na po na pwede po doon sa na trabaho ay pwede na pong kunin ng food and beverage po. Chambermaid. Kasi mas maraming pwedeng pagtrabahuhan na bansa. In Europe and Asia, mas marami siyang pwedeng mapasukan. Naku, marami sa mga kamisis natin gustong matuto at interesadong mag-back to school. Why not, di ba? Kaya para sagutin lahat ng ating tanong tungkol sa paano ba maghanap buhay, welcome TESDA Secretary Kiko Benitez. First time! Happy to be here. Kaya mga kamisis, makinig kayong mabuti dahil sa aming pagbabalik, ipapakwento natin kay Sec Kiko ang mga kurso na pwede ninyong matutunan at maging susi sa inyong pag-asenso. Kasama pa rin po natin TESDA Secretary Kiko Benitez. So, kung kayo po, sa ngayon, ano po ang pinaka-mabenta na kurso sa TESDA? Siguro ang pinakamabentang kurso sa TESDA ngayon ay ganun pa rin gaya ng dati, which is really ang amin pong tinatawag na tourism at hospitality. Nandyan po ang ating culinary, nandyan po ang barista, bartending, kasama na rin ho dyan ang housekeeping and so on. Ang ikalawa siguro na pinakamabenta pa rin, no? At ito po ay madalas na hindi nalalaman ng ating mga kababaihan. No, ang ating construction, no? Ito po yung ating normal trades or traditional trades. Oo. Hinahanap po ngayon sa industriya, halimbawa, ang babae na welder. Babae na welder? Oo. Paano po matututunan yun? Ay, may TESDA course po. May NC1, 2 at may NC3 po na welding. No, na hindi lang ho dito sa Pilipinas meron tayong kakulangan, pati po abroad, no. Ang dami pong pagkukulang sa welding, sa plumbing, sa electrician. Lahat ho 'yan hinahanap So, globally. babae man o lalaki? Babae man o lalaki. Pero kasi ang babae daw, sabi nila, mas mabusisi. So pagdating po sa detalyadong trabaho, mas magaling ho sila kaysa sa kalalakihan. May ganon? Pati sa abroad? Pati po sa abroad. Ay, ganon pala, no? Okay. So, construction. Hospitality, restaurant management, construction. Ang pangatlo siguro na dapat rin nating masabi ay syempre yung kilala na ang Pilipinas, no, sa healthcare. So ang caregiving po ay napaka-importanting klaseng training. So meron din po kayo noon? Meron po kami. Meron po kaming healthcare, caregiving for geriatrics, may caregiving po for kids with special needs, may early childhood care po kaming ginagawa din sa TESDA. Ayun, wow. At ang huli na lang siguro na dapat ko ring banggitin ay yung ICT. Kasi marami rin hong mga potensyal para sa ating mga kababaihan, lalo na yung mga nakatira sa bahay lang o nagtatrabaho sa bahay. No, meron pong virtual assistants, meron pong data annotation, meron pong prompt engineering, na kahit na housewife kayo, halimbawa, pagkatapos matulog ang mga bata, pwede po kayong magtrabaho 2-3 oras isang araw at meron hong kita na pumapasok sa pamilya. Ayun, ganun pala yun, ano? So wala na talagang dahilan dapat na ang mga misis ay walang ginagawa sa bahay. Karamihan sa kanila, sa totoo lang, marami naman kasi talagang ginagawa. Pero kung gusto nilang makadagdag po sa sahod at sweldo na pumapasok sa kanilang pamilya, marami pong paraan na pwede nilang gawin. Okay, yung ganito pong kurso, gaano katagal sa TESDA? Hindi naman yan 4-year course, welding? Hindi po. Oo. So, depende po sa klase ng course o qualification. Depende rin po sa level. Kasi ang TESDA po, kagaya na nabanggit, ay may level 1, 2, 3, at so on and so forth.
Ang virtual assistant, siguro nakalagay sa less than 1 month. Mga 2 to 3 weeks lang, pwede na ho Okay. kayong maging virtual assistant. Ang welder po, meron pong 3 months, meron pong 6 months. No? Okay. So, ang karamihan on average ng TESDA courses ay nasa 6 months to a year at the most. Ah, wow! Pagkatapos ang talagang 1 taon lang o bawas pa doon, pwede ka nang magkaroon ng tradable skill. Yes kung po. tawagin, no? Magpa-assess lang po kayo para mabigyan kayo ng certification ng NC2 or NC3. Pwede na ho kayong mag-apply ng trabaho. Correct. At iba pa yung iba pa yung sa negosyo, no? Pag ikaw naman gusto mong magnegosyo, parang yung mga binibigyan natin ng puhunan dito o ng ihawan, pwede pong pumunta sa isang kurso para sa anong tawag naman sa course na yon? Meron po kaming programa sa TESDA na tinatawag naming TESDA sa Barangay. Ito po ay ang aming STEP program. Ang aming po mga partners ay ang ating mga barangay, ang ating mga LGU. Kung saan po ang TESDA ay pumupunta sa bawat barangay na nangangailangan para po mag-training. No, halimbawa, meron po kaming training for baking and pastry. No, kung gusto ho ninyong gumawa ng panaderia sa bahay ninyo, nagbibigay pa ho kami ng toolkit. So, magbibigay ng oven, ng mixer. Kadalasan, ang kakulangan, kagaya rin ng nabanggit nyo, ay puhunan. Puhunan. So, TESDA can give you the skills. Pwede po kayong maturuan, mabigyan ng kakayahan, no? In terms of toolkits and skills. Pero, ang puhunan ho, wala ho sa TESDA yun. Kailangan po tayo sigurong humingi ng tulong sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. DSWD po meron, DTI meron, and so on and Ang so forth. DTI may programa Yes para po. sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Ang dami pa natin kailangang malaman mula sa TESDA. Tapos kanina pa may gustong tanungin itong mga misis na ito. Sandali lang. Negosyo muna. Okay? Magbabalik po kami. O tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan kung paano nga ba matututo si Mrs. bata man o nakatatanda mula sa TESDA. Matututo, mag-aral, magkaroon ng kakayahan, o kaya marunong magpaandar ng negosyo, maliit man o medyo malaki. So, balita ko may kurso ang TESDA na may pagka-high-tech din. About AI, social media. Yes po. So halimbawa, kagaya ng nabanggit ko kanina, pwede pong mag-virtual assistant si nanay, no? Pwede pong maging data annotator, no? Ito po ay kung saan, halimbawa sa cellphone ninyo, no, pipili po kayo ng 15 pictures or images ng rambutan. Tuturuan ho natin ng ang AI kung paano makapag-recognize ng rambutan na litrato. May bayad ho yan. No? So may mga programa pong ganong klaseng tinuturo ang TESDA, may mga partnership po kami. So meron Pwede din yan sa bahay lang, di ba? Work from home. Pwede po yan sa bahay. Oo. Ang pangangailangan ho kasi ngayon, at ito po ay isang direktibo din ni President Marcos, no, sa totoo lang, ay palawakin po ang ating tinatawag na AI upskilling. No? Kasi nandito na po ang AI at wala pong larangan ng trabaho o industriya ang hindi magiging apektado ng AI disruption. Marami po kaming mga tinatawag na micro-credentials kung saan tinuturuan ho natin ang ating mga kababayan ng AI upskilling kung tawagin, no? Para po makasabay sila sa pagbabago ng panahon. Ayun. Ang sabi, Laila. Ate Coring, eto si Ann, kababayan nyo, si Kiko. Taga Negros. Yes, sir. Tanong ko lang sana, sir, kung sa edad ko na 49 years old, hindi ba masyadong matanda para mag-aral po sa TESDA? Ay, ma'am. Ate Coring, hindi po. At meron ho tayo ngayong tinatawag na lifelong learning framework. Ang ibig kong sabihin, ang pagtututo po at pag-aaral at pagsasanay, simula po sa 0 hanggang kamatayan. Pwedeng-pwede. It is never too old. Kaya rin ho kami gumawa ng tinatawag nating micro-credential sa TESDA kung saan pwede po tayong mag-aral, no, ng maiikli na kurso. Depende po sa competency na ating hinahanap. Lahat po yun may certificate, sir. Lahat yan may certificate of completion.
Pero dapat linawin natin, magkaiba ang tinatawag na Certificate of Completion kung saan nakapagtapos po kayo ng isang kurso na kumpleto po ninyo. Iba po yan sa tinatawag nating National Certificate. Ang National Certificate naman ay nangangailangan ng assessment. Kailangan ho nating ipakita sa assessor ang ating kakayahan. No? Ito po ay dahil ang National Certificate naman ay nakatuon ho sa isang posisyon sa industriya. So ang industriya po, nagsasabi sa TESDA, sa ganitong klaseng posisyon, ito po ang mga kasanayan. Ito ang skills na kaaming kailangan. At yun po ay tinatagpi-tagpi ng TESDA para maging isang NC kung tawagin o National Certificate. Yun po nangangailangan ng assessment. Ayun, di ba? May balakano. Yes! Oo. Kanina ko pa sinasabi, ate ko rin kay Sir Kiko, noon ko pa gustong maging barista. Lagi lang nauudlot eh. Talaga, Kaya sa bahay barista lang. talaga. Alam mo, kasi nandyan lahat ng chismis, Of no? course! Kaya nga, Oo. di ba? Ano yan? Barista sa bar o barista para sa kape? Baristang para sa kape. Kape, O, di ba? kala ko bar. Kape at chismis para masarap. Oo, ang daming chismis sa kapihan. Okay. Online, ano naman ang komento? Eto, sabi po ni Camille Coral Morva, uy, ang alam ko nga, meron pa silang online courses. Ang galing din talaga ng TESDA gumawa ng paraan para makalapit sa mga kababayan natin. Mag-enroll nga ako para makapag-aral ulit. Kung ikaw gusto mo magbarista ako, gusto ko maging CCTV kasi talagang tambay. Pero ito po, very common po na tanong. Sabi ni Ana Basilan, how po? How? Yun lang. Ayan, how? Paano, ano yan? Paano Paano po mag-enroll? Ayun. So, depende po, no? Kung tayo po ay mag-enroll sa e-TESDA kung tawagin o TESDA online program. Ito po ay online. Maggawa lang ho tayo ng account. Libre po ang training. No? Siguro mga malapit na sa 100 ang mga kurso na nasa online, no? Nasa TESDA online. Nandyan po ang culinary arts, ang cooking, nandyan po ang bread and pastry, nandyan po ang virtual assistant. No, nandyan po ang prompt engineering. Nandyan po ang caregiving for the elderly. Lahat ho yan, pwede pong gumawa lang kayo ng account po sa eTESDA o sa TESDA online platform. It's accessible to you. Flag ko lang, no, na dapat siguro malinaw sa ating mga kababayan na ang TechVoc ay isang kasanayan. So, kahit na online ho kayo, dapat pinapractice ho ninyo, sinasanay ninyong inyong sarili. Halimbawa, kung pagluluto po yan, dapat habang pinapanood nyo yung module namin, nagluluto din kayo. Kasi kung hindi ho, mahihirapan kayo magpa-assess sa dulo. No? Ang pangalawa po, ang pinakamadali siguro ay pumunta po sa pinakamalapit na provincial center ng TESDA kung saan pwede po tayong mag-enroll for TESDA scholarships. No? Kung hindi naman ho malapit sa inyo, ang tinatawag nating TTI o TESDA Training Institution, marami po tayong private TVI, TechVoc Institution, kung saan po pwede rin po tayong mag-enroll. Pangatlo, no, siguro ang pinakamadali na banggitin ko na lang ngayon, is TESDA created a TESDA Skills Passport, kung saan ho pwede nating hanapin kung anuman ang kurso na angkop po sa ating gusto, no, o nais tahaking landas. Kasi importante na gusto mo yung ginagawa mo. Yes po. O pinag-aaralan mo. At it will also tell you kung ano yung mga aligned. Ayun, lahat pala may kasagutan. Libre po ang mga training? Karamihan ho ng training, sa totoo lang, ay hindi pa libre. Okay? Ito po ang taon kung saan nagbigay po ng pinakamalaking pondo ang gobyerno. Si President Marcos gave TESDA the biggest scholarship budget. No? Pero kulang pa rin siya sa demand ng ating mga kababayan. We're hoping that there will be more, but we provide scholarship for almost 40%. Wow. Sa nag-a-apply. So sa 19 billion pesos na ibinigay no, ni Pangulong Marcos dyan for scholarship, so napapakinabangan naman. Talagang may monitoring ba kayo kung talagang sila'y nagkakatrabaho o negosyo? Ang unang-una ho sigurong kailangan naming banggitin ay nagmo-monitor po kami na totoong tao sila. No? Meron po kaming biometrics na nagsasabi bawal po ang maging scholar ng TESDA na hindi ka totoong tao.
No? At pagkatapos nun po sa dulo, nagtutulungan po kami ng assessment center at ng TVI para po ma-refer. Kasi hindi naman ho kami recruitment agency. No? Pero sa Test the Skills Passport, kung naghahanap po kayo ng trabaho, meron din pong portal kung saan ang amin pong convergence with DOLE, lahat po ng data ng PESO, ng Public Employment Service Office, ay nandun po. Makikita po natin ang mga job openings kung saan pwede po tayong mag-apply. Ayun. Kaya mga kamisis, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto ninyong matuto ng bagong skill, magkaroon ng hanap buhay o magsimula ng sariling kabuhayan, maraming pwedeng pagpilian sa TESDA. Salamat, Seth! Thank you. Thank you, Ate Pri. Maraming salamat. So important. Next na, kilalanin ang isang kababayan sa Hong Kong na may nakaka-inspire na kwento ng malasakit sa OFW to the World. At sa ihain na yan, isang kiddie master sa kusina, may nakakabilib na pagluto ng ginisang munggo. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Kapag nasa ibang bansa, ibang pakiramdam kapag may karamay tayong kababayan. Kaya ang nakilala kong OFW sa Hong Kong, naging misyon ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kilalanin si Chef Boy Mangyan sa OFW to the World. Sa pagbalik namin sa Hong Kong para sa kapatid kumustahan, madami kaming OFW na nakilala na pumunta dito para matulungan ang pamilya. At isa na dito ay ang dating driver domestic helper turned vlogger na si JP Linatok. Ang ikinaiba ni JP ay hindi lang siya vlogger para sa sarili niya, kundi para makatulong din sa mga kapwa OFW na nangangailangan at nahihirapan. 2015 po ako nag-start dito sa Hong Kong as male domestic helper. Oh, talaga? Uso ba yun ngayon? I think way back hindi pa po siya ganun kauso dito sa Hong Kong kasi bihira lang po ang lalaki na domestic helper. Oo, dito bihira lang yung lalaking domestic helper, pero maganda yung lalaki kasi magbubuhat. Apo, all around po. All around. Troubleshoot, konting maintenance, gano'n. Nagluluto ka? Yes po. Nagluluto ka din? Yun yung forte ko po talaga. Ah, wow! Okay naman ang kita. Yes po. Totoo? So pinapadala mo lahat sa Manila? Yes po. Sa wife ko po. Kasi I do have 2 children. Ay, kakaiba yung wife ang naiwan sa Pilipinas. Tapos pinili ko po na gano'n. Ako yung mga tulong dito at maiwan yung asawa ko sa mga anak ko para mas makapag-focus po siya sa mga bata. Kakaiba. Bakit ka naman tumutulong sa mga kapwa mo OFW? Actually, yun po is one of my advocacy kasi sinwerte ako dito sa Hong Kong. So gusto kong ibalik sa community ko yung pagtulong sa mga hindi pinalad na mga kababayan natin. Sino ba yung mga hindi pinalad? On the spot terminate po, mga nagkakasakit. So mainly yun po yung pinaka-focus ko, yung may mga sakit ng malalang sakit like cancer, TB. Talaga? Na walang tumadalaw kasi nasa malayo po yung pamilya nila. So nagko-contact yung family sa akin from Philippines. Ako po yung dumadalaw at ako yung nagiging channel nila na makita kung ano yung sitwasyon ng mga kamag-anak nila. Paano ka nakakatulong? I mean, sa extra money, anong ginagawa mo? Sarili ko pong pera lahat ng ginagamit ko sa pagtulong sa mga kapwa. Wow! Di ka man lang nagpa-fundraising? Ayoko po kasi parang ayoko magkaroon ng utang na loob sa mga iba na kailangan ko pa magpasalamat. So I'm just doing my thing na makatulong kahit papaano po. In genuine na paraan. At magaling talaga siya magluto, lalo na ng peanut butter. Peanut butter na nilalagay mo sa bote. Opo, actually nasa Pilipinas po yung peanut butter ko. Side hustle ko yun para yung produce po na kikitain ko is maitulong sa mga kapwa natin dito OFW. Kaya naman, dahil po dyan ang Playtime Cares, nag-reach out po sa amin para bumili kami ng maraming daan-daan na mga bote
ng peanut butter niya. Thank you Oh. so much po sa Playtime Care. Hanggang dito umaabot ang kanilang pagtulong sa mga Pilipino. Napakalaking bagay po yan para sa mga kababayan nating OFW dito sa Hong Kong. Ay, mabuhay ka. Thank you so much po. Kaya naman, personal na binisita ng PT Cares dito sa Pilipinas ang paggawaan ng mga peanut butter for a cause na tinitinda ni JP. On behalf of PT Cares with Kapatid Kumustahan and face-to-face with Ate Coring, nandito kami ngayon dahil gusto namin magbigay ng goodwill, ng pledge, and of course ng care sa mga fellow OFWs natin. And makakamit natin yan sa pagbili ng peanut butter. Hello JP, this is Sam Acosta from PT Cares, and kasama ko ngayon, of course, si Kuya Bong. Ano yung naramdaman mo na tumulong kami dito sa pagbili ng peanut butter? Thank you so much po kasi mas marami tayong matutulungan niya na mga kababayan natin na tinutulungan ko rin dito sa Hong Kong. Sobrang grateful po. Thank you so much kasi ako yung napili niyo para bigyan ng ganitong opportunity. Salamat sa transaction na ito, patuloy pang nakakatulong si JP sa mga kapwa OFWs niya sa Hong Kong. Para sa mga kababayan natin dito sa bansa, o OFW man, kami ay nagmamalasakit. Kaya abangan nyo pa ang iba pang OFWs na tutulungan at pasasayahin namin dito sa OFW to the World. Next na, Kitty Chef sa kusina, Chef Miggy, tuturuan si Ryle kung paano pasarapin ang ginisang munggo. Magbabalik ang face-to-face with Ate Coring. Natatandaan ko ba ninyo si Baby Bibo Chef Miggy ang nagdala sa atin ng patatim na 9 years old pa lang kayang-kaya na niyang lutuin. Dahil this time, may tuturo na naman siya sa atin. Kasama niya si Ryle para magluto ng munggo na perfect ngayong tag-ulan. Riley, hain na yan! Libo-libong taon na palang bahagi ng pagkain sa Asya ang munting butil na ito. At nang mapunta sa hapag ng mga Pinoy, ginawa natin itong sariling atin bilang mainit at masarap na ginisang munggo. Mga kamisis, hindi lang ang munggo pang Friday. Tamang-tama, maulan ngayon, masarap din magbunggo, mainit-init, masabaw. At ngayon, kasama ko isa sa pinaka-impressive na chefs na kasama ko dito sa Ihain Ever. Si Chef Miggy! Oh, fist bump, fist bump. Ooh, oh yeah. So, say hi to the kamisis. Hi po. Umuulan din ng mga sangkap para sa isang mainit at masarap na ginisang munggo. Kasama dyan ang 400 grams ng munggo, 100 grams ng baboy, 80 grams ng hipon, isang bawang, isang sibuyas, isang kamatis, isang shrimp cube, isang kutsara ng patis, at isang tali ng dahon ng ampalaya. Now let's put the oil. Oil. Now let's put some garlic, onions, and tomato. Ooh. So, gaano katagal mo i-fry yan? 2 minutes. 2 minutes, okay. Para hindi masunog. Anong next after natin maggisa? Add the pork. Pork. Okay, ito yung pork. Uhulaan ko to si Miggy habang nagigisa siya. Mataas ang nakikita kong numero sa Roblox mo. I don't play. I don't play. Whoa! Now let's add the baby shrimp. I will see you in my stomach. Yes! Okay, Miggy, ano yung kitchen diskarte natin sa paghanda ng munggo? We babad it overnight. Now let's season it with salt and pepper. Okay. Now pepper. Pepper makes me spicy. Okay. So, halo muna, bango. So, sino nagturo sa'yo magluto? Daddy mo. Ilang taon ka nang tinuruan ka niya? 6. 6. Or 7 years old. 6, 7. Get out of here! Paglaki mo ba gusto mo maging chef? Yeah, I will be the chef and I will be a game developer at the same time. I love that. So, Miggy, madami mga bata na nanonood na gusto rin matuto magluto. Anong advice mo sa kanila? Keep it, do it. Don't be afraid. It's okay. It will Tama. not burn your skin entirely. Tama, only parts lang, no? Now let's add the munggo. Now let's add water.
Yun! Now let's add the shrimp cubes. Mga kamisis, 3 points po yun. O, Miggy, paano malalaman pag luto na yan? Sa amoy? Ano dapat? So wait na lang natin pakulo para maluto. Alam mo ba na ang munggo, rich yan sa protein tsaka sa fiber? Ay, eto na mga kamisis, ang ating munggo with pork. Oh, ready ka na? Taste na natin? Opo. Okay, ready. Kuha na tayo. Konting chicharon. Ready? Yeah. Tikim. Dasang chicharon ah. Chicharon lang kinuha mo eh. Yung may sa munggo, mga kamisis pero masarap. Kasi creamy siya, tama lang yung alat niya. Kaya naman, Ate Lai, Ate Coring, pagsaluhan niyo na. O, eto na, ang munggo ni Ryle at ni Baby Bibo. Totoo ba, Ryle? Siya talaga nagtitimpla? Ate Coring, opo, bilib na bilib po ako sa kanya. Kasi nung ganun akong edad, parang puro cartoons lang po inaatupag ko nun. Hindi ba itong batang ito nagluluto na nasa harap na ng kalan, tsaka masarap, ha? Opo. Maliwanag po ang future ng batang yun. O di ba nakaka-happy dito sa amin, mga kamisis? Kaya kayo, magyaya na kayo ng mga kapitbahay. Kayo naman, ang susunod namin makakasama namin dito. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Sa talentadong Pinay, magpapakitang gilas sa kanyang obra si Pinay Speed Painter. Paggamit ng AI sa pag-aaral, kailan nakakasama at kailan nakakabuti. At sa Moraita Avenue, dadalhin namin kayo sa ukayan na bultuhan ang mabibili. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Face to face with